ito, huwag kayong pumayag, huwag kayong matakot. Kami, pinaglalaban namin ito para sa inyo, hindi po para sa amin. Kaya hindi namin alam kung hanggang kailan kami. Maaaring bukas, patayin kami o pamatay. Pero ito, kinabukasan nyo ito. Don't give up. Be brave. Kinabukasan nyo na itong ninanakaw nila. Palabasin nyo kung sino ang mastermind, sino nakinabang, yun ay kulong. Hindi yung mga ginagamit nila ngayon. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Years, nalimas niya ang kaban ng bayan. No, so talagang at saka nakikita mo na indifferent siya. No, people will say all sorts of things na about him. But maybe because of my training as a doctor, I always go back to the pathology. So he is a man with a substance abuse disorder. Therefore, we cannot expect anything great from him, di ba? He's a liar. That's substance abuse disorder. Na alam ni Saldi ko, itong perang to at ano yung nakawalan nangyari. Tatingin niyo po ba, aatin pa po si Orly Guteza sa Senate inquiry? Alam mo, Boss Dada, yan ang aking panawagin eh. Nung nagsalita si Saldi ko nung unang confession, akala ko papakawalan si Gutesa. To be honest, Boss Dada, hindi na siya protected. Siya ay illegally detained. Siya ay kinahawakan ngayon ng mga sundalo, particular dyan sa Marines, kinakapitan siya. Hindi siya pinapalabas. So, ang nangyari po ngayon, ang katotohanan, pinabaliktad na nila si Sergeant Gutesa. Kaya ako nakikiusap, pakawalan nyo ng tao. Kawawa naman yung pamilya. Kawawa si Sergeant Gutesa. Huwag na nilang gipitin dahil yung tao naman, sincero ang paniniwala at pagtulong sa bansa. Wala pong kinuwang pera yan, walang interest po yan. Yan ang pinaka hindi involved. Eh, buti nga si Saldi ko. Bilyon-bilyon yung pera. Yung mga kontraktor, nakita nyo yung mga kotse, yung mga pagmamayari nila, grabe, bilyonan. Etong taong to, nakita lang naman niya, binaha sila eh. Nasabi niya, ito pala yung dinideliver namin pera. Hindi, Boss Dada, yun ang aking apila. Kung sino man may hawak sa kanya, please, pakawalan nyo, wala namang alam yung tao. Pero po tayo masamang balita mga kareaksyon. Ito pa lang si Sergeant Gutesa ay hawak po ng mga marino. Hindi ko lang kung anong ahensya ng gobyerno. Legally detained po siya. Kaya nakikiusap po ngayon si former Congressman Mike Defensor, napakawalan na po si Gutesa. Mga kareaksyon, nakakalungkot po ito mga kareaksyon ha. Si Gutesa po ay hawak po siya ng isang ahensya ng gobyerno, legally detained ang tawag. Para sa akin para sa akin. Hindi po tama yan. Pakawalan nyo na si Gutesa. Yan po ang ating nakalap na impormasyon ngayon. Pakinggan po natin mga kareaksyon. Nakakalungkot po mga kareaksyon. Akala po natin, siya po ay nagtatago o kaya hawak siya ng kanyang mga kaibigan. Hindi po pala. Yung hindi niya pagdalo dyan sa may Blue Ribbon Committee ay isa pong sinasabi nila nagtatago si Gutesa, ayaw niyang dumalo. Hindi po pala mga kareaksyon. Hawak po pala ng isang ahensya ng gobyerno. Ito po, pakinggan po natin si former Congressman Mike Defensor. Boss Da, magandang hapon. At live pa din po tayo dito sa People Power Monument dito sa Quezon City at kasama po natin ngayon si former Congressman Mike Defensor ng 3rd District ng Quezon City. Boss Dada, Idol, magandang hapon sa iyo, sa lahat po ng mga nanonood sa SMNI. Si Franco and Jade doon nasa studio. Yes. Magandang hapon po sa inyo dyan. Yes, Kong, nandito po tayo ngayon. Ano po ang nangyayari dito ngayon at ano po ang sinusuportahan natin? Well, kanina nga, nakita natin yung grupo, pinapangunahan ni Atty. GB Bondo. Ino-organize na nila at ang dami natin mga tao nandito, plus yung mga kaibigan natin sa media. Palagay ko, itong oras na ito, magdadagsa at siguro mga 3, magdadami na. Nung una, alam mo, Boss Dada, ang panawagan, accountability, transparency, justice. Pero para sa akin, makatapos yung saldi ko, malinaw eh. Talagang dapat managot ang presidente. Kailangan ipaliwanag niya, siya ang accountable. Nung una nito, ang sinasabi ko madalas sa interview,
na imbestigahan nila si Speaker Martin. Yun. Imbestigahan nila si Saldico. Maging yung mga tao ni Saldico para makita saan napupunta yung pera. Ngayon si Saldico lang nagsalita eh. So medyo boss data, ibang usapan to. Palinaw sa akin ang isyong to. Ang Pangulong Presidente Marcos, Bongbong Marcos, ang kailangan siya magpaliwanag dahil itong problemang to, mukhang siya ang mastermind. Pero Kong, sinasabi po nila na kasama daw kayo sa listahan ng mga destabilizers ng gobyerno. Tapos nananawagan po kayo ng pagbibitiw ng mga nasa gobyerno. Ano pong masasabi nyo doon? Una po, Stada, kahit anong tingnan na lahat ng interview ko, hindi ako nananawagan ng resignation. Ang panawagan ko, imbestigahan nila ng tama. Huwag nilang gawin yung script nila ayon sa kagustuhan nila kung sino lang dapat ang makulong, kung sino lang dapat ang kasuhan. Ngayon, ang panawagan ko talaga, mag-resign ang Pangulo. Naku. Tapos ituro ni Saldico na siya talaga ang kumukuha ng pera. Dahil alam mo, Boss Dada, yung issue na to, nagsimula ako na involved dahil kay Sergeant Gutesa. Yun. Si Sergeant Gutesa nung una, sinasabi niya, nagdi-deliver kami ng pera, mali-maleta, kay Speaker Martin. Ngayon, sinasabi ni Saldico, pati kay Presidente, siya nagpapadeliver. Nung ibig sabihin nito, hindi ba si Saldico tao nila, chairman ng appropriations nila, sila yung magkakasama, sila yung sindikato sa nangyaring nakawan sa pondo ng gobyerno. Yun nga, pagdating naman doon kay Orly Gutesa, ang sinasabi nila si Saldico daw hindi dapat paniwalaan dahil hindi under oath. Pero si Orly Gutesa is under oath pero parang hindi pa rin nila pinapakinggan. Kasi nga, Boss Dada, gumagawa sila ng script ng sarili nila. Hindi nila talaga inaayos kung ano talaga yung dapat investigasyon at kung anong kailangan gawin na pagtuunan para makuha yung totoong problema at kung sino talaga ang mga involved dito sa nakawan. Si Gutesa, wala namang interest, hindi naman kasama sa kumuha ng pera, hindi contractor, hindi DPWH. Nung magsalita, tinitira nila. Imbis na hanapin nila yung 90 pagkasama ni Orly Gutesa doon sa pagdi-deliver ng pera. Imbis na tingnan nila o patawag nila si Saldico o si Speaker Martin para pag-usapan talaga ano ba yung kinasabi ni Gutesa. Ngayon nagsalita ni Saldico, hindi na naman daw totoo. Kasi yung script nila, si Alcantara ang mastermind, yung district engineer ng Bulacan, siya ang utak at kung lang sa Bulacan na nangyaring flood control problem. Paano yung Cebu? Paano yung Bicol? Paano yung ibang lugar? Lahat ng problema sa flood control, DPWH, DOH, DSWD, lahat yan sinausawan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. At kasama nila dyan si Saldico at si Speaker Martin Romualdez. Kung isa pang tanong, lumalabas na parang pinaiikot nila na ito daw si Saldico pakawala ng mga Duterte. Ano masasabi mo naman dyan? Paano? Si Saldico, yan nga si Saldi, kaibigan ko si Saldi kaibigan ko Speaker Martin. Si BBM, tinulungan ko ng eleksyon kasama si Inday Sara, yung unit team. Wala akong magagawa at natatapos ang pagkaibigan natin kung sila nagnanakaw sa gobyerno at ilalapastangan ng taong bayan. Si Saldico, matagal na bossing yan. Chairman ng appropriations. Siya gumagawa ng budget. Sino kasama niya? Si Speaker Martin Romualdez. Noong una, yun lang din ang sinasabi ko. Ngayon, malinaw nagdi-deliver ng pera, 25 billion kay Presidente Bongbong Marcos. Sabi lang, hindi totoo. Hintayin pa nila. Maraming pang sasabihin si Saldico. Alam mo kung ba't alam ko maraming pang sasabihin si Saldico? Dahil yan, nung magsalita si Gutesa, maraming ikinwento na hindi niya na sinama sa salaysay. Yung statement ng ating mahal na Pangulo patungkol dito sa mga akusasyon ni Saldico, sinasabi niya na makikita naman daw sa lifestyle ni Saldico na siya mag-isa ang gumawa nitong karumal-dumal na krimen na sa bayan. Naniniwala po ba kayo ron? 3 taon, chairman ng appropriations. Di ba dapat alam mo yun dahil budget chairman mo siya Nakikita mo yung takbo ng pondo, di ba? Dahil ikaw yung nagsasabit ng pondo. Tapos yung sinasabi sa Saldico,
nagpasok sa bicameral committee, nagkaroon ng insertion. Sabi nila, bakit kailangan insert? Pondo naman ng presidente yun. Kasi pagka bicam, hindi na pinapakalaman ng mga congressman tsaka senador. Doon na lang ang singitan yun sa maliit na komite. 3 taon pinabayaan nyo, tapos ngayon sabihin nyo, kalaban nyo, magdanakaw. Mukhang walang maniniwala dyan. Para bang Boss Dada, sindikato kayo, akyat bahay, 5 kayo, nakaw kayo ng nakaw. Nung nagtapat na yun, sasabihin nyo, hindi, yan, siya lang ang magnanakaw. Grupo ko kayo, tagal nyo magkakasama. Nako mga ka-reaction. Hindi, balikan po natin yung kay Gutesa mga ka-reaction ha. Pinabaligtad na daw po si Gutesa mga ka-reaction. Pinabaligtad na, at the same time, pinabaligtad na siya at ayaw siyang bitawan ng mga Marines. Kinakapitan daw siya, inahawakan siya. Mga ka-reaction, ano ba nangyayari sa bayan natin? Kaya itong si Gutesa, bumaligtad na daw mga ka-reaction. Ako po. Yan ang sinasabi natin. Alam ko, masyadong maraming appointments at busy si Kong. Manawagan po tayo sa mga kababayan natin na hindi pa nagdidesisyon na punta rito. Bakit kailangan magpunta sila rito ngayon? Sa ating po mga kababayan, alam nyo, madalas sinasabi nila na, bakit ganyan ang mga Pilipino sa iba't ibang lugar pag konting issue ng korupsyon lumalabas. Alam ko may pagtitimpi ang Pilipino, pero sa ngayon, hindi na po tayo dapat magtimpi. Grabe na po ang nangyayari. Yung pong perang nawawala, dapat edukasyon ng inyong anak. Yung perang nawawala, dapat yung na-hospital po tayo nababayaran. Marami nagkakasakit, hindi mabayaran. PhilHealth, wala kang pondo. Ito pong perang nawawala, dapat hindi po tayo nababaha. Yung flood control, ang ibig pong sabihin yan, pondo para ayusin ang pagbabaha. Hindi ho yan pagdidredging lang at paglilinis. Pero patuloy nakita natin yung nagbabaha. Kaya sa ating mga kababayan, naniniwala po ako na nasa puso nyo at isip nyo yung mga pangyayaring to. Samahan nyo po kami dito, magpakita po tayo dahil dapat pong itigil na po to. Tama na, sobra na. Wakasan na po natin itong nangyari sa ating bansa. At syempre huwag nyo kalimutan, panoorin si Boss Dada para ating pinapanood ng asawa ko yan. Sa ating po makasama sa SMNI, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Kong. At ayun nga po, magpapatuloy po ang ating special coverage dito sa... Grabe po mga ka-reaction. Ako na-shock ako. Tignan nyo, hindi ako gumagalaw sa camera ko. Kasi nasira na naman yung camera ko. Ayun mga ka-reaction, gumagalaw na naman ako. Pero mga ka-reaction, nakita po ninyo mga ka-reaction, nakakatawa po itong nangyayari sa ating bayan. Dahil mga ka-reaction, kung napansin po natin, si Gutesa, wala siyang interest dyan. Siya lang ay talagang nasaktan at yung inahatid niyang pera ay pera pala ng ating bayan. Pera natin. Ngayon, nagtapat na si Saldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa. Kaya pala, itong si Pampilo Lacson at saka itong si Tutasen, ang pinipress kanila, yung pinipreach po nila, si Gutesa ay nagtatago. Si Gutesa ay ayaw magpakita. Hindi pala mga kareaksyon. Si Gutesa pala ay hawak. Hawak pala mga kareaksyon ng mga Marines. Nako, tapos itinanggi pa nung kanilang, hindi ko alam kung sino yung opisyal ng Marines na tinanggi na hawak siya. Ngayon pala mga kareaksyon, parang, hindi ba kidnapping yan? Tanong lang hindi ba kidnapping ang ginawa nila kay Gutesa ngayon? Hindi ba illegal detention yan? Tanong lang kung illegal detention ba yan o hindi illegal detention? Ako po mga kareaksyon, yan na po ang talagang nangyayari sa atin kasalukuyang sitwasyon dito sa Pilipinas. Ako po. Attorney Arnedo Valera, isa pong international lawyer. Attorney, Ito po, malupit po ito. Pakinggan po natin mga kareaksyon. Malupit po ito. magandang hapon po sa inyo. Isisiwalat po niya yung katarantaduan sinasabi ni Bongbong Marcos tsaka ni Claire Castro na siya nga yung nagpa-imbestiga Di ba? Pinaimbestiga nga niya Kaya wala siyang alam dyan. Kaya hinahanap niya yung mga kriminal. Ito po, pakinggan po natin. At welcome po, long time no see, dito sa programang live coverage, special coverage po natin sa Rally for Peace, Stability and Transparency. Nako, magandang hapon sa iyo, Jade, and of course Franco, no? It has been a long time, pero salamat muli sa pagkakataon dito sa napakahalagang pangyayari ngayon sa ating bansa. At of course, itong 3 araw na malalaking kilos protesta na ating masasaksihan ngayon ay hindi lamang ito isang simpleng pagtitipon, no? Ito ay tinatawag natin pambansang sigaw para sa kapayapaan, pambansang sigaw sa katatagan at ganap na kalinawan at transparency mula sa ating pamahalaan.
dahil sa gitna ng krisis na ito, ang gusto nating tanglawin, kumbaga, ay gustong tanglawin ng bayan ang katotohanan, no? Pero napakahalaga itong nangyayari ngayon kung saan man kayong punto, nandyan sa EDSA, sa Luneta, sa Monument, ito ay isang mapayapang pagkilos. At iyan ang pinili ng bayan, no? At makikita naman natin dito ang mga religious groups, Hakbang na Maisog, OFWs, nandiyan din ang youth groups, at dito nga sa Amerika, sa New York halimbawa, at iba't ibang bansa, ay sinimulan na yan, no? Yes. Ang SDS New York at Hakbang na Maisog USA, kami ay nakikiisa. Opo. At sa tingin po ninyo, Attorney, ano bang pagbabagong nakikita po ninyo ngayong rally na ito? Kasi sa tulad nga ng sinasabi po ninyo, parate o matagal sa maraming panahon, mga kababayan natin nagtitipon-tipon, talagang nagrarally at nananawagan ng transparency, ng accountability. Pero ano po yung gustong mensaheng nais po ninyong ipabot sa ating mga kababayan sa rally ito? Na yun nga, Rally for Peace, Stability and Transparency. Well, tandaan natin, ang kapayapaan ay demokratikong pahayag na tayo ay hindi naniniwala sa dahas, naniniwala tayo, sa katotohanan. Kaya nga, yung bansa natin ay hindi magiging unstable dahil sa protestang nangyayari niyan or yung ginagawang protesta natin ngayon dyan sa bansa. Nagiging unstable ang pamahalaan dahil sa sistematikong korupsyon. At alam na natin yan, yung National Flood Control Scandal na yan. Yes. At napakalinaw na yan na ang ibig sabihin na itong pinsala ay dulot ng katiwalian. Hindi ito dulot ng bagyo. Hindi ang bumabaha dito pera, hindi proyekto, no? Kasi kapag corrupt ang flood control, tao ang lulubog. At ang katatagan ay nagmumula sa pagtatama, hindi sa pagtatakip na ginagawa ngayon kahit na sa Senado at sa lahat ng ibang leaders na involved dito sa investigasyon. Of course, alam naman natin yung batayang prinsipyo, no? Madalas nating nadidinig, hindi, si Pangulo nga nagpapaimbestiga. Tama. Pero batayang prinsipyo sa siyensya ng politikal at sa crisis management ay unahan yung naratibo. Yung tinatawag nating preemptive disclosure. Bahagi yan ng damage control. Dahil hindi maiiwasan na ang pinakamabigat at ang pinakamataas na responsibilidad tungkol sa budget na yan ay ang Pangulo. Kasi siya yung dumadaan yan sa Malacanang, in-endorse yan ng Department of Budget, kasama yan sa NEP ng Pangulo, sinertify niya at pinirmahan niya. So tama yung panawagan at sigaw ng bayan, transparency ang pinakamalakas na panawagan ngayon. So ating himayin yan. Anong kasama niyan? Sino ang nagutos? Sino ang tumanggap? Sino ang nagdala ng maleta ng pera? At kanino ito dinala? So tatlong bagay lang ang dapat malaman ng mamamayan. Mga dokumento na nakikita na natin ngayon, ipakita ang trail of funds at ipakita ang tunay na mastermind. So, itong national crisis na ito ay isang moral crisis kasi ang pondo para sa proteksyon at kaligtasan ng tao ay ginawang negosyo, no? Kasi yung public office, ginawa nilang private ATM. Ito ang dahilan kung bakit rumaragsa ngayon ang panawagang Marcos resign. Kaya nga tama yung mga na-interview nyo na nauna, hindi ito partisan, hindi ito anti-government. Ano ito? Ang pagkilos protesta nito na isang mapayapa ay pro-accountability, pro-morality, at pro-democracy. Dahil ang ekonomiya natin ay tila dominos, no? Na bumabaksak dahil makikita naman natin, nasisilayan natin, investors are pulling back, peso is weakening, yung borrowing cost are rising, yung risk perception natin is worsening,
tapos yung business confidence is collapsing, no? So, ang katiwalaan, ang tunay na economic destabilizer, hindi yung protesta na nangyayari ngayon. Kaya itong people's movement, yung people power transition na nangyayari ay kung patuloy na lumalabas ang panawagang Marcos resign, na makikita ko na ito na yung ultimong panawagan. Bagamat ang mga grupo ay may kanya-kanyang grupo, respetuhin natin yan. Kung ang limitasyon halimbawa ay panawagan sa transparency at better democracy, respetuhin natin yan. Kung may nananawagan na Marcos resign, iyan po ang tama na panawagan na dapat mapayapa, at ang people movement natin at people power model ay hindi violente. Ito ay dapat constitutional. So, ang ibig sabihin niyan ay kung constitutional, meron tayong ino-observe na succession. No? Subalit, ang mahirap dito, tandaan natin, kung ihimayin mo yung saligang batas, succession, Vice President, Senate President, Speaker. Yung Speaker na kasama rito. So, kasama sa iniimbestigahan. Yung Senate President naman ay nakikita nating may pananakip na nangyayari. So, malinaw yung succession na mangyayari. Ngayon, yung moral legitimacy, tandaan po natin, itong ultimate people power, kung sakali man magmamaterialize, ay hindi pagwasak yan. Ito ang muling pagtatayo ng bansa. Kaya hindi natatakot ang batas sa sinumang tao. Ang tao ang dapat matakot kapag lumalabag sa batas. So, yun ang mahalaga na nakikita kong mensahe. Attorney. Dapat nating ibalik itong dangal at direksyon ng bansa. Po. Attorney, ano po yung legal na implikasyon po nitong paglabas ni Zaldico, kung saan ay binanggit nga yan, dinadawit nga niya itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sangkot po doon sa insertions ng umano'y 100 billion pesos. Yung naging testimonya ba niya ay maaring maging direct evidence o kailangan ng karagdagang pang dokumento o sa testimonya? Well, ang mahalaga dito ay hindi lang naman si Zaldico, yung pag-amin niya at pagbunyag, no? Yung sinumpaang testimonya ni retired Marine Sergeant Gutesa, pinagtibay yan ng pagbubunyag ni Zaldico. May mga ebidensya, yung ginawa ni Diskaya, lahat yan ay nagtutugma, tinuldukan ni Zaldico. Ngayon, sasabihin nila na kailangan lagdaan, pwedeng gawin yan, pero hindi ba dapat mag-represent siya sa Zoom? Dahil alam na nila ang ibubunyag ni Zaldico ay hindi lang nila itinuloy yan. Kaya itong insertion sa budgets na ito, yung delivery of cash at political engineering ng flood controls, ay nakikita natin na nagtutugma-tugma ngayon. Na-connect lahat ng dots kung sino ang mastermind. Pero tandaan natin, ang pinakamabigat na responsibilidad, ang primary responsibility dito sa skandal na ito ay nasa presidente. Yun. Dumaan ito, pinirmahan niya, yung budget niya ay inendorso ito. Kasama yan sa kanyang NEP. So, hindi nila maiiwasan yan. Kaya, napakamaliwanag ito na itong crisis na ito ay dapat magkaroon ng katapusan. Yun. At unfortunately, ang panawagan pa rin natin ay landas ng kapayapaan at isang constitutional transition. Opo. Iyan ang tunay na landas Opo. ng isang bansang may dangal. Attorney, sabi po ni Senator Ping Lacson, ang chairperson po ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, na yung naging pahayag daw ng nitong si Zaldico, baga walang value o kwento lamang ang naging pahayag niya at hindi po siya under oath. Ano ho ba ang inyong masasabi dito sa naging komento naman po ni Senator Ping Lacson? Well, alam mo, dapat itong si Senator Lacson mag-resign na. Tama. No? Bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. No?
kasama siya doon sa landas ng pagtatakip. Ito nga yung problema rito Imbis na tugisin ang katotohanan, ay tinutugis nila ay kung paano i-evade yung responsibility ng mga major actors kasama yung mastermind. Hindi na po yan may iwasan, no? Kaya tama lang na merong isang objective na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Marcoleta, na talagang handang tugisin ang katotohanan. Itong nangyayari ngayon ay imbis na lumabas ang katotohanan, ang sinasakdal pa ay yung mga resource persons at kung sino man yung naglalahat ng krisis ng ito. At lalong-lalo na, mahirap ang mga pangyayari ito na hindi natin alam kung paano ang gagawin nila kay Gutesa, Sergeant Gutesa. At of course, alam naman natin na mapanganib o nanganganib ang buhay ni Congressman Ko, no? Bagamat siya ay bilang co-conspirator ay accountable, yung kanyang impormasyon na nilabas ngayon at nilabas kahapon at may nilalabas pa kasama ang ebidensya, ay pinagtibay niya lahat yung mga testimonya ni Gutesa, ni Diskaya at ang kalakaran sa National Flood Control Scandal na ito. So, kaya nga dito, ang tinitignan ko na ngayon is yung transition Tinitignan ko na ngayon na ang mga mangyayari sa susunod na araw, na ito yung pinaka-significant na simula ng katapusan ng Marcos administration. Kaya dito sa Amerika ay pinagsusuri ko at tinitignan ko, pinagmamasdan ko ang magiging sentral na posisyon ng Estados Unidos sa anumang senaryong mangyayari sa Pilipinas, no? Kasi sa pag-aaral ko naman sa different na pagbabago ng regime ng pamahalaan, ay makikita natin na napakalaki yung role ng Amerika rito, kasi the national interest of the United States also is at stake. Ayaw niyang magkaroon ng pagkabalisa at kawalan ng katatagan ang isang alyadong estado katulad ng Pilipinas. Attorney, magandang hapon po. Ako po si Master Judea ng Banateros. Ang tanong ko po regarding din po dito kay Saldico sa kanyang mga expose. Sa tingin niyo po ba, meron po ba ito magiging impact dito sa 3 araw na gagawing rally? At kung ano magiging impact nito, ano po ba yung mga impact na yon? Nako, napakalaking impact nung kanyang pagbubunyag, no? At ang kahalagahan nito ay it should inspire the Filipino people, ang sambayan ng Pilipino, na ituloy ang kilos protestang ito sa isang mapayapang paraan hanggang matapos, hanggang magkaroon ng resignation ni Pangulong BBM, no? Kaya tandaan natin na itong widespread na national scandal na ito, na pinpoint na at nakumpirma na, verifiable, kung sino ang tunay na mastermind. Kaya nararapat lang na yung pagtaas ng kilos protesta ngayon ay nakikita ko na ang sambayan ng Pilipino ay isisigaw nila sa kahuli-hulihan ang Marcos resign. At of course, nakikita ko rin yung isang senaryo dito, yung tinatawag nating exit, graceful exit ng pamahalang ito, kung magkakaroon man ng graceful exit, unless ma-pressure sila ng diplomatic pressures ng different countries, dahil itong nangyayaring katiwalian na ito na nagkukos talaga ng instability at kahihiyan sa international community, and at the same time maraming maapektuhan nito. So ang trajectory nito ay hindi lamang sa Pilipinas kundi sa international community. Kaya yung panawagan na nadidinig natin doon sa batas na kasundaluhan natin at mga military, ay hindi ito pag-iwas sa kanilang responsibilidad. Ito nga ay pag-affirm ng kanilang responsibilidad sa saligang batas na proteksyonan ang sambayan ng Pilipino at ang pamahalaan.
Okay, so another question po, attorney, no? Bilang kayo po isang abogado na talagang kumukundi na dito sa malawakang korupsyon sa Pilipinas, ano po yung expectation ninyo dito sa 3 araw na rally na ito? Malinaw yung expectation ko rito. No? Walang agam-agam na nakikita ko ang katapusan ng kapangyarihan ni Pangulong Marcos. No? Ang napakahalaga lang sa atin lahat ay hindi po magkaroon ng violence at dahas. At nakikita naman natin ang kilos protestang ito ay ugat sa kapayapaan. At ang kilos protestang ito ay organisado na merong direksyon. Of course, mababasa natin dito ang tinatawag nating tinig ng sambayan ng Pilipino dahil yung paggamit natin ng kalinawan at transparency bilang isang pinakamataas na panawagan ngayon ay natuldukan na ng ebidensya, natuldukan na ng testimonya, natuldukan na ng tunay na pagduktong-duktong ng lahat ng pangyayari magmula doon sa paglipat ng mga milyong-milyong mali-maletang pera at sino at saan dinala, kanino dinala, sino ang tumanggap, malinaw yan. So, hindi na natin pag-uusapan yung 3 elementong nabanggit ko kanina. May dokumento na dyan, may mga testimonya na dyan, nandyan na yung trail of funds, at pinakita na yung tunay na mastermind. So, ano ang katapusan nito? Ang katapusan nito ay Marcos resign. Ayun. One last question. Pag-usapan natin yung mga senaryo, pero ang mahalaga rito sa mga senaryo ay dapat banggitin lang natin, no? Na alam naman natin na sa kasaysayan ng buong mundo ay meron yung mapayapa na minsan yung krisis ay nare-resolba sa pamamagitan ng diplomasya na kung saan ay para maiwasan ng dahas at violence ay nakakaroon na ng pag-uusap yan at negosasyon. At dyan nga papasok yung role ng mga diplomatikong bansa at saka ang Estados Unidos halimbawa na malaki yung primary interest nila at stake dito dahil until now consider nila na ang Philippines ay isang kaalyado at the moment na magkaroon ng matinding estabilisasyon sa ating rehiyon, apektado ang national interest ng Amerika, apektado ang national interest ng ibang bansa. Hindi dapat mangyari yan. Pero ang mahalaga ay kinakailangan magsakripisyo ang mamamayang Pilipino. Pumunta po tayo dito sa mapayapang kilos protesta, suportahan po natin ang panawagan at itigil na po ang mga ganitong pangyayari. Ang katatagan ay nagmumula po sa pagtatama, hindi sa pagtatakip. Hindi po tayo pwedeng manahimik. Ang bayan kapag mismong pondo ng kaligtasan ay ninanakaw na ngayon ay nangyayari. Attorney, no, nakakatawa dito po no, dahil dito sa mga baha parang hirap na hirap po sila na paghandaan. Pero itong rally na nakikita natin, well prepared po sila at meron pa mga barricades, mga barbed wires and all that to secure the president. Do you think this action is a sign of guilt or acceptance of the crime? What do you think? Well, alam mo, kahit na yung paghahanda talaga ng pamahalaan, ang masasabi lang natin yan, pag oras ng bagyo, pera ang bumaha, hindi proyekto. Yes. No? Ang ibig sabihin, tunay na pinsala ang dulot ng katiwaliang ito. No? Makikita naman natin yung kanilang depensa. Kasi gusto nilang palitan yung naratibo, no? Kaya ito yung ginagawa nila, alam nila kung saan tutuloy itong kilos protestang ito. Alam nila kung hindi nila sasagutin ang panawagan ng sambayanang Pilipino para sa pananagutan, para sa kalinawan, para sa transparency, no? Dahil nako-corner na sila ngayon, no? Dahil kahit sa ang anggulo mo tignan ay tukoy na kung sino ang mastermind, tukoy na yung proseso, tukoy na yung tinatawag natin pinagdaanan ng mga pondong ito na naging suheto ng katiwaliang ito, na naging national scandal na ngayon.
Yes, Attorney Franco po ito. Attorney, marami kasi nagkokomento at nagsasalita sa ating mga kababayan which is ibinibida nilang ilang mga protests which is nakikita nilang violent protests. And some of the violent protests, yung ilan niya, Nepal, meron din tayo sa Africa, sa France, at sa Asia, sabi nila, naging successful daw dahil napansin daw talaga ng pamahalaan yung protesta nila, kaso lang violente. Pero may nangyaring aksyon. Eh dito daw, nagsasagawa daw po ng mga peaceful rally, pero tahimik lang daw. After dyan, babaliwalaan lang daw ng gobyerno dahil hindi iba daw yung administrasyon ngayon. Kahit magsagawa daw ng mga protesta is wala daw pakialam ang gobyerno at yung iilan nagsasabi na dapat medyo active na protest ang kinakailangan para talagang kalampagin yung pamahalaan. Ano yung pinagkaiba nito? Dahil sinasabi nilang mas pinapansin ng pamahalaan, ng gobyerno, pag nagiging active daw yung protest. Well, alam mo, aktibo na itong protesta natin na nangyayari, no? Dahil nakikita naman natin yung direksyon na tinutuhog natin. Of course, ang ginagawa ng pamahalaan ay damage control. Alam natin yan. Nagagawin nila lahat para magkaroon ng preemptive damage control at pahinain itong kilos protestang ito, no? At nababasa na rin nila mismo kung saan tutungo at anong direksyon ang kahihinatnan nito, no? Kaya hindi tayo po pwedeng kumagat and bite the bullet doon sa kanilang imbitasyon para kasuhan ang sambayanan at ang mga organisador ng inciting to sedition or rebellion. Kaya palagi nating pinagdidiinan na ito ay mapayapang kilos. Ito ang pinili ng bayan. Ito ang pinili ng mga religious groups. Ito ang pinili ng iba't ibang sektor, maging maayos, organisado at legal. May epekto ba yan? Napakalaking epekto yan. Kasi kung ang mobilisasyon ito ay lumalawak na katulad ng pangyayaring ito, nasa isang araw pa lang tayo, pangalawang araw, tatlong araw, at susunod pang mga araw ay makikita natin na hindi nakatanggap-tanggap itong pangyayari sa ating bansa dahil ang tunay na destabilisasyon ay katiwalian, ay malulusaw ang kapangyarihan na hawak ng administrasyong ito. Yes, samantala, attorney at partner, mga kapartner, tanggap muna tayo ng balita. Dahil muling umarangkada ang panawagan para sa transparency, accountability, justice, and peace habang naghahanda ang Iglesia ni Cristo para sa 3 araw na malaking pagtitipon sa Quirino Grandstand simula ngayong Nobyembre 16 hanggang 18. Tiniyak ng INC na ang aktibidad ay hindi para mangialam sa politika, kundi para iparating ang hinaing ng taong bayan sa umano'y talamak na katiwalian sa mga flood control at climate tag projects. Si Troy Gomez magbabalita live mula Quirino Grandstand. Magandang hapon, Troy. Kahit tumulan mga kareaksyon, hindi po umaalis ang mga tao kahit saan dyan sa mga nagrarally. Kahit tumulan, wala pong umaalis. Magandang hapon, Troy. Sa flood control at iba pang climate related at saka nung kanilang grupo Of our lips about PRRD. You know why? Because he was so humble. He really knew his place. He was such an elegant person. Elegant leader talaga na alam niya na yung poder na hawak niya, hindi yon para sa kanya. No, and to say something like that would be an obscenity. Kakadiri to say something like that. But it's exactly what we saw with Mark. It isn't as if it's far-stretched na napakahirap paniwalaan na Bongbong Marcos would say something like that. The wife is so abusive, so arrogant. Everybody in that team, lahat sila mga abusado, arrogante, at lasing sa kapangyarihan. Name me one person there who's humble. Wala. 'Di ba? Kaya yabang. Nabuti sana kung may nagawa
And tatanga nga eh. Ang yayabang na nga, tatanga pa. You have to be stupid, not in order to take a very promising economy, the most promising economy, in under 3 years destroy it to the worst performing stock exchange. You must be really stupid, diba? And in order you have to be really some kind of stupid in order for the CPP, who was already down on its knees, to be recovering right now. Diba? Tapos, and yet, ang yayabang, as if meron silang accomplishment. Wala. Anong in-accomplish ninyo? Winasak ninyo ang Pilipinas. Tapos, kayayabang. Why? The leader is exactly like that. And the wife is exactly like that. Why are we talking about the wife? Because the wife is the de facto president. Nobody ever voted for Lisa Marcos, and yet her handprints are all over the place. Diba? It's disgusting. Disgusting. It's really the repeat of the Romualdez Marcos kleptocracy. Opo. Pero Doc, naalala ho ba ninyo yung panayam ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang Australian journalist na kung saan Sarah Ferguson. tungkol po yun sa ill-gotten wealth ng Pangulo. At meron po siyang binanggit ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maaring yun po ang magiging batayan sa mga nangyayari natin ngayon. Ang isa po, yung sinabi po, i-quote ko lamang, sabi niya ng Pangulo doon, they took everything from us. Kung maalala po ninyo, bago po nagtumakbo ang Pangulo, si BBM, negatibo, grabing critics po laban po sa kanya. Talagang ayaw talagang paupuin siya dahil nga nakilala po siyang anak ng diktador at winaldas. At alam natin, with that statement of the president, sabi niya, they took everything from us. Nakikita ho ba ninyo na itong nangyayari ngayon ay paghihiganti dahil nga noong panahon na sila ay tinaboy ng Pilipinas, talagang through people power, ay nawalay po sila dito sa Pilipinas ang gobyerno. Sa tingin po ninyo, yung galit na yun niya sa gobyerno noon at yung galit niya sa mga Pilipino nang nawala ang kanilang mga kayamanan, ibinubuhos po niya ngayon sa panahong ito sa kanyang administrasyon. Yeah. We didn't think so, 'di ba? Kasi nagkamali tayo, failure of imagination kasi akala natin normal siya katulad natin na kapag may nanira sa iyo at binigyan ka ng second chance, you're going to prove yourself. You're going to prove them wrong, 'di ba? Your critics wrong. Yung pala hindi. And then his drug addiction, your judgment, your decision making, your memory, your impulse control, etc. 'Di ba? So my point is what we're seeing right now is someone who's been deeply wounded by what happened to them, that's actually even their fault, 20 plus years na sinira ni Ferdinand Marcos Sr. ang Pilipinas at ngayon siya bumabawi. At saka alam mo, nakausap ko kasi si Amy Marcos a few times, and what I found really sickening, and I would point it out to her, is that this sickening sense of entitlement. They really feel that they are entitled to power and to Malacanang. So because I asked my Amy Marcos, why did you make him run? Why did you make him run? At kita mo yung kalidad ng pag-iisip. Siya parang ipis yung level ng pag-iisip. Very low caliber of thinking, stupid in other words. And then she said, this is her explanation, because ever since they were kids, they grew up, Bongbong Marcos grew up, all of them grew up with that constant narrative of their parents that there should be again another there should again be another President Ferdinand Marcos. He had that name, and that in fact, in other words, they feel so entitled to living in Malacanang again because they were in power for so long that they feel so entitled to it na hindi nila now that we have it, hindi na namin ito bibitawan. That's why, di ba, pagkaupo, Martin Romualdez wasted no time in trying to secure their perpetuation in power. So gross, so disgusting, kadiri, 'di ba? Pero yan yung ginawa nila. So this family is so sick. It's the curse of the Filipino people, this family, that they feel so entitled. And in fact,
people surrounding them, they all feel entitled to the power that they hold. And it's so weird. It's so weird because we didn't feel that way at all under PRRD. When he invited me, when he asked me if I could join him, it took me 8 months to say yes because I know what that means. It means trabaho, it means responsibility, and all my life I ran away from it because nakita ko sa tatay ko, yung maging public servant, ang hirap-hirap, parang wala kang panalo dyan, di ba? And then, but sila hindi ganun ang tingin nila. Ang tingin nila sa pwesto, pagkakakitaan ito, pare, racket ito, di ba? That's why they don't even have secretaries right away. They have acting secretaries, they have chuchuchu. And what we hear is that they sell it. These positions are for sale. It's so weird. So once they buy that position, there's nothing expected from them anymore. They're no longer there to serve the Filipino people because we bought it, di ba? So disgusting, and it's so weird, and it's so dangerous to have that kind of mindset when you're in government na tingin mo sa poder na yan, no, na para kang celebrity, pucha, para kang superstar na entitled ka. Hindi. Kapag ikaw ay public servant, yun ang ibig sabihin ng servant, alila ka. Lahat talaga tatanggapin mo, yayakapin mo ang criticisms, hindi ka ma-offend, lahat 'yon parte ng at saka talagang magtatrabaho ka para sa bayan. Pero sila pala hindi pala ganoon yung tingin nila, no? So Alright. yun yung sagot. Disorder, etc., no? Because it affects all parts of your